Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, ay pumula itutunghay ng ating pong pagbasa para sa araw po ng Huwebes, September 12, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mga talatang 27 hanggang 38. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Tingnan po ninyo ang prinsipyo ng ating Panginoong Hesus sa prinsipyo ng tao sa ating kapanahunan sa daigdig o sa mundo na ating ginagalawan. Alam natin na sa kapanahunan ang tao ay nabubuhay sa utos sa lumang tipan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa sa iyo, yun din ang ganti para sa kanya. Pero pagdating kay Jesus, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Pati ang mga kaaway ay inuutosan tayong gawan sila ng kabutihan. Bakit? Sapagkat ito ay pagtutulad sa Diyos na napakabuti sa lahat ng uri ng tao. Iniwan man siya, tinalikuran man siya, naging masama man siya, pero napakabuti pa rin ng Diyos. Kaya nga ito'y ipinapagawa sa atin bilang pagtutulad sa kabutihan ng Diyos. Kakayanin ba natin ang bawat utos ng Diyos na kahit mahalin natin ang pinaka-iinisan at kaaway natin? Napakabigat ang mahalin ang sariling kaaway, malulugmok at nakakawala ng sarili, ngunit ipinapaalala sa atin na kung tayo'y nagiging mabuti sa isa't isa, ay nakikiisa tayo sa kapatiran ng pag-ibig ng Diyos. Nakikiisa tayo sa katangian ng Diyos sa pagiging mabuti. Nakikiisa tayo sa kanyang pagmamahal at kaawaan na walang hanggan. At para lahat ay makaranas, tayong lahat ay dapat tumugon sa tawag na mahalin ang isa't isa. Pero sa mundong ating ginagalawan, napakahirap na itong makita. Ngunit sa mga mananampalataya at nagsasabing mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung utos na magmahalan sa isa't isa. Misyon natin bilang Kristiyano na bigyang sagot ang bawat utos ng Panginoon. At pag tayo ay sumunod sa Kanya, tiyak na mas lalapit tayo sa Kanya. At ang ating mga kaaway ay magiging kapatid. Alam naman natin na ang Diyos walang iniuutos na walang kalakip na gantimpala sa makatutupad, sa susunod at sa gaganap. Ngunit malayo ang gantimpala at biyaya, reward sa mga taong hindi susunod sa kanyang mga utos. Ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa paglalahad ng pag-ibig sa itinatangi natin, bagkus ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kalakip talaga ng pag-ibig sa isa't isa ay ang pagpapatawad.
Kung may hindi tayo kasundo, ay umpisahang magpakababa ng loob. At ang Diyos naman ang gagawa sa mga hindi natin magawa para maging ayos tayo sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.